Magandang araw sa inyong lahat. Ang paksang aming tatalakayin ngayon ay tungkol sa tula para sa mga bata kagaya lamang ng rhymes, chants, at mga awiting pambata. So, ang tula para sa mga bata ay isang uri ng pantikan na karaniwang maikli, may masayang hilig at may tugma at ritmo. Simula tayo sa rhyme. So, ang rhyme ay isang uri ng tula na may tugma o magkatulad na tunog sa hulihan ng mga linya. Ginagamit ito upang mahikayat ang mga bata na makinig, magbasa at magbigkas. Karaniwan itong may ritmo o himig kaya madaling kabisaduhin. Bago muna tayo magpatuloy, pumunta muna tayo sa labas at kantahin ang Ako Ay May Lobo. Tara na! Ako ay malobo, lumipad sa langit, hindi ko na nakita, pumutok na pala, sayang ang pera ko, pinambili ng lobo, sa pagkain sana'y nabusog pa ako. Nag-enjoy ba kayo? So, makikita natin sa kinanta natin kanina na ang mga salita ng bawat linya ay may tugma sa tunog, gaya lamang ng nakita at pala, na may parehong a vowel sound sa dulo. So, ito ang nagpapadali sa mga bata na maalala at maulit ang tula. So, ang TPR or Total Physical Response ay isang estratehiyang ginagamit upang isabay sa galaw sa pagbigkas na salita. Halimbawa, habang binibigkas ang Ako Ay May Lobo, pwedeng ipagawa sa mga bata ang kilos ng paghawak ng imahinasyong lobo, paglipad nito pataas at pagturo sa langit, at pag-arte ng pagputok. Tandaan, sa pamamagitan ng paggamit ng estratehiyang TPR or Total Physical Response, naalala ng mga bata ang kahulugan ng salita. Ginagamit ng guro ang TPR lalo na sa kinder hanggang sa grade 2. Uulitin ko, ang TPR or Total Physical Response ay isang estratehiyang ginagamit upang isabay sa galaw sa binigkas na salita. Kagaya lamang ng ating ginawa kanina, kumanta tayo at isinabay din natin ang ating pagkilos. Nang sa ganon, matutunan ng mga bata ang kanta at maisaulo nila ito. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Marilu Suposop. Ngayon, magbabahagi ako ng isang masayang chant na makakatulong upang matutunan ang mga patinig. Ang A, E, I, O, at U. Ang chant na ito ay makakatulong sa atin upang makilala ang mga hayop, matutunan ang mga tunog ng patinig, at sabayan ito ng masayang galaw. A, A, A. Aso ang nakikita. Kumakahol siya ng aw, aw, aw sa kalsada. E, E. Elepante pala. Malaki ang katawan at ang tengay kay haba. I. Ibon sa sanga. Lumilipad-lipad habang umaawit siya. O. Osoy kay saya. Umiikot-ikot at sumasayaw-sayaw pa. O. Onggoy ang nakikita. Tumatalon-talon, kumakaway-kaway at biglang napatawa. Ha ha ha! Ang bawat linya ay nagsisimula sa patinig. Halimbawa na lang, ang A ay para sa aso, ang E ay sa elepante. Kasama na rin ang mga kilos para matandaan nating mabuti. Naintindihan ba mga bata? Okay, ngayon naman, ako ay maghandog ng isang masayang awiting pambata na alam kong gustong-gusto rin ninyo. Ang awiting ito ay hindi lang basta kanta, nagtuturo rin ito ng mahalagang aral tungkol sa ating tamang paggamit ng pera.
Pakinggan ninyo at sabayan ninyo ako kung gusto ninyo. Ako ay may lobo, lumipad sa langit, hindi ko na makita, pumutok na pala. Sayang ang pera ko, pinambili ng lobo, sa pagkain sana'y nabusog pa ako. Okay, nagustuhan niyo ba mga bata? Ang kanta ay tungkol sa isang batang bumili ng lobo, na kung saan ito ay pumutok agad at nasayang ang kanyang pera. Kalaunay, kanyang napag-isip-isip na dapat ay binili na lang niya ito ng pagkain kaysa sa lobo na nasayang lang ang kanyang pera. So ngayon mga bata, ano ba ang mahalagang aral na natutunan ninyo? Okay, mahalaga ang pagiging wais sa paggastos ng pera. Huwag basta-basta pumastos nang hindi naman ito mahalaga. Okay, naintindihan ba? Yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig.